Sa malayong bayan ng San Felipe, may isang payak na magsasaka na nagngangalang Diego. Kilala siya sa buong baryo hindi lamang sa kanyang kasipagan at kabutihan, kundi sa kanyang kakaibang kakayahan na labanan ang mga nilalang ng dilim, mga aswang at gabunan. Ayon sa alamat, si Diego ay pinagpala ng isang anting-anting na kanyang namana mula sa kanyang ninuno, isang kilalang albularyo noong panahon ng mga Kastila. Ang anting-anting na ito ay hugis bilog na may ukit ng araw at buwan, at sinasabing may taglay na kapangyarihan upang gawing walang bisa ang sumpa at lakas ng mga halimaw na nagtatago sa dilim. Hindi ito kwentong katang-isip lamang. Maraming beses nang nakita si Diego na nilalabanan ang mga aswang na sumusugod sa kanilang baryo. Siya sang bayani para sa mga taga San Felipe. Ngunit sa likod ng kanyang tapang ay ang mabigat na pasanin, isang sumpa na nagsasabing hindi niya maaaring talikuran ng tungkulin na protektahan ang kanilang bayan. Sa bawat tagumpay laban sa dilim, unti-unti ring nabubura ang kanyang pagkatao, sapagkat ang anting-anting ay may kabayaran. Ang kaluluwa ng kanyang may-ari ay unti-unting kinakain ng liwanag nito. Isang gabi ng Hunyo, habang ang ulan ay bumubuhos ng malakas, nagising si Diego sa kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Sa kalagitnaan ng dilim, isang kakaibang amoy na nabubulok na laman ang pumasok sa kanyang ilong. Agad niyang kinuha ang kanyang anting-anting na nakasabit sa liig at ang kanyang gulok na nakasandal sa pader. Lumabas siya at nakita ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakatayo sa gilid ng palayan. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga ngipin ay tila mga pangil ng mababangis na hayop. Mga aswang, bulong ni Diego sa sarili. Ang ulan ay bumagsak ng mas malakas, ngunit ang kanyang anting-anting ay nagsimulang magningning ng banayad na liwanag. "Diego!" sigaw ng isa sa mga aswang. Ang pinuno nilang si Mandok. "Sumuko ka na! Hindi mo kami kayang labanang mag-isa!" Ngunit hindi sumagot si Diego. Sa halip, tinaas niya ang kanyang gulok at hinawakan ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang dibdib. "Hanggat nandito ako, walang makakapasok sa baryo," matatag niyang sabi. Biglang sumugod ang mga aswang. Isang nakakapangilabot na laban ang naganap. Ang mga kuko ng mga halimaw ay tila bakal na tumatama sa lupa. Ngunit sa bawat galaw ni Diego, ang liwanag mula sa anting-anting ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ang kanyang gulok ay tila isang armas na nilikha mula sa liwanag. Pinutol ang mga halimaw na bumangga sa kanya. Isa-isang nagsitakbuhan ng mga aswang, ngunit si Mandok ay nanatili. Ang kanyang galit ay nakatatak sa kanyang mga mata. "Hindi pa tayo tapos, Diego," banta nito bago ito naglaho sa dilim. Kinabukasan, napansin ni Diego na nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa baryo. Ang mga manok at baboy ay bigla na lamang nawawala at ang mga tanim ng mga magsasaka ay tila natuyo sa magdamag. Alam niyang ito ay babala ng mas malaki at mas mapanganib na halimaw, ang mga gabunan. Ang gabunan ay mas malalakas at mas mababangis na nilalang kumpara sa mga aswang. Ayon sa mga kwento, ito ay mga dating tao na nalubos na nasangkot sa itim na mahika. Walang ibang makapigil sa kanila maliban sa isang makapangyarihang anting-anting. Sa gabing iyon, isang matandang babae ang kumatok sa bahay ni Diego. "Diego!" bulong ng babae. "Ang gabunan ay nandito na. Nasa likod ng bundok. Nagtitipon, nag-aabang sa tamang oras upang sakupin ang buong bayan." "Bakit ngayon pa?" tanong ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi pa nga tayo tapos sa mga aswang. Dahil ang lakas mo ay tinutokso nila. Ngunit mag-ingat ka, anak. Ang gabunan ay may paraan upang baliin ang anting-anting mo," sagot ng matanda.
Sa gabing iyon, narinig ni Diego ang nakakabinging sigaw mula sa kagubatan. Agad-agad siyang naghanda, sininda ng lamparan ng langis at kinuha ang kanyang anting-anting. Habang papunta siya sa kagubatan, nakita niyang isang grupo ng mga gabunan na nagtitipon sa gitna ng isang malaking puno. Ang kanilang mga katawan ay balot ng makakapal na balahibo at ang kanilang mga mata ay kumikinang na dilaw sa dilim. Ang pinuno ng mga gabunan, si Abora, ay lumapit kay Diego. "Kilala kita, Diego," sabi nito sa tinig na tila dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. "Ang dugo mo ay kailangan upang maging ganap kaming makapangyarihan." Hindi na naghintay si Diego. Sumugod siya, ngunit ang kanyang gulok ay tila hindi tumatama sa kanilang mga katawan. Ang anting-anting ay nagsikislap, ngunit hindi nito lubos na naitaboy ang mga nilalang. "Diego, oras na para gamitin ang tunay na lakas ng anting-anting mo," sabi ng tinig ng kanyang ninuno sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi lamang nasa proteksyon, kundi sa kakayahan nitong gawing liwanag ang kadiliman sa paligid. Isinandal niya ang anting-anting sa lupa at biglang nagkaroon ng malakas na liwanag na nagtaboy sa mga gabunan. Ngunit si Abora ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang katawan ay nagbabaga sa galit. Alam ni Diego na ang laban ay hindi pa tapos. Matapos ang labanan sa kagubatan, naupo si Diego sa ilalim ng malaking puno ng nara. Hinihingal at basang-basa ng pawis. Ang kanyang anting-anting ay kumikislap pa rin, ngunit ito'y tila humihina. Alam niyang may kulang sa kanyang kaalaman tungkol sa agimat. Ang mga gabunan, lalo na si Abora, ay hindi basta-basta matatalo sa karaniwang paraan. Napagpasyahan niyang magtungo sa bahay ng albularyo sa kabilang baryo, si Mang Pablo, isang matandang lalaki na kilala bilang tagapangalaga ng mga sinaunang lihim. Nang makarating siya sa kubo nito, napansin niyang puno ng kakaibang mga ukit ang mga dingding, parang kinakausap siya ng mga simbolo, ngunit wala siyang maunawaan. "Diego, alam kong darating ka," sabi ni Mang Pablo habang nagsisindi ng insenso. "Ang anting-anting na dala mo ay may mas malakas na kwento kaysa sa alam mo. May taglay itong kapangyarihan, ngunit may kasamang malaking sakripisyo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Diego. "Ang anting-anting ay hindi sapat upang tuluyang talunin ang mga gabunan. May isa pang lihim na susi para lubos na magising ang kapangyarihan nito. Ngunit ang susi ay nasa libingan ng unang tagapangalaga nito, ang iyong ninuno, si Kaisagani. Kailangan mong kunin ang bahagi ng kanyang mga labi upang lubos na magising ang liwanag ng agimat." Pagsapit ng gabi, naglakad si Diego papunta sa lumang sementeryo ng San Felipe. Ang lugar ay balot ng makapal na hamog at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Sa gitna ng sementeryo, nakita niya ang libingan ng kanyang ninuno. Ang pangalan nito ay nakaukit sa isang bato: Kaisagani, tagapangalaga ng liwanag. Habang naghuhukay, naramdaman ni Diego ang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Nang matuklasan niya ang kabaong, binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na buto mula sa mga labi ni Kaisagani. Biglang nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin at narinig niya ang tinig ng kanyang ninuno. "Diego, ang ginawa mo ay hindi magaan. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay lubos na magigising. Ngunit ang huling laban mo ay magdadala ng pinakamalaking pagsubok," sabi ng tinig. Pagbalik ni Diego sa baryo, inilagay niya ang buto sa loob ng anting-anting. Biglang sumiklab ang matinding liwanag na halos ikabulag niya.
Sa gitna ng liwanag, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Ngunit kasabay nito ay tila hinigop din ng agimat ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, nakita ni Diego na walang tao sa baryo. Ang mga kalye ay tahimik at ang mga bahay ay tila iniwang bigla. Sa gitna ng plaza, naroon si Abura, nakatayo sa tabi ng isang malaking itim na puno na hindi niya nakita kailanman. Ang mga ugat ng puno ay gumagapang sa lupa, tila hinigop ang lakas ng bayan. "Ngayon, magtatapos ang lahat, Diego," sabi ni Abura. Ang boses nito ay parang kumukulo. "Ang baryong ito ay magiging tahanan ng mga gabunan at ikaw ay magiging isa sa amin." Ngunit hindi nagpatinag si Diego. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting na ngayon ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. "Hanggat may liwanag, hindi ninyo maaangkin ang baryo." Sumugod si Abura. Ang kanyang mga kuko ay tila espada, ngunit sa bawat galaw nito, isang alon ng liwanag mula sa anting-anting ang nagtataboy sa kanya. Sumugod si Abura. Ang kanyang mga kuko ay tila espada, ngunit sa bawat galaw nito, isang alon ng liwanag mula sa anting-anting ang nagtataboy sa kanya. Hindi nagtagal, ginamit ni Diego ang buong lakas ng agimat. Ang lupa ay nagkalamat at mula rito ay sumambulat ang isang haliging liwanag na tumama sa puno at kay Abura. Ang liwanag ay nagpatuloy hanggang sa unti-unting naglaho ang lahat ng mga gabunan. Si Abura, bago tuluyang nawala, ay nagsabi ng isang babala, "Hindi pa tapos ang lahat, Diego. Ang bawat liwanag ay may anino." Matapos ang laban, unti-unting bumalik ang baryo sa normal. Ngunit si Diego ay hindi na ang parehong tao. Ang kanyang anting-anting ay nanatili, ngunit ang liwanag nito ay tila naging mas mapanganib kaysa dati. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ng pasanin ng pagiging tagapangalaga ng liwanag. At tuwing gabi, habang nakatingin siya sa madilim na kagubatan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na parang bulong ng mga nilalang na naghihintay sa dilim. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi matanggal ni Diego ang bigat sa kanyang dibdib. Bagamat nagwagi siya sa laban kay Abura at sa mga gabunan, ang kanyang anting-anting ay tila mas mabigat kaysa dati. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan tuwing mag-isa siya. Mga salitang hindi niya maunawaan, ngunit nararamdaman niyang puno ng panganib. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kanyang kubo, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa paligid. Ang ilaw ng lampara ay tila nanginginig at ang mga aso sa baryo ay nag-uungulan. Biglang sumiklab ang kanyang anting-anting, nagbibigay ng babala. "Diego," isang pamilyar na tinig na tumawag mula sa dilim. Agad siyang tumayo at hinanda ang kanyang gulok. Sa labas ng kanyang bahay, nakita niya ang anino ng isang tao na tila pamilyar. Nang lumapit ito, halos hindi siya makapaniwala. Si Mandok, pinuno ng mga aswang, ay muling nagpakita. "Mandok, akala ko'y wala ka na," sigaw ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit ngumiti lamang si Mandok. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagkasuklam. "Oo, Diego, ako'y naitaboy mo. Ngunit hindi kami tuluyang naglalaho. Kami bahagi ng kadiliman. At ang kadiliman ay hindi mo maaaring talikuran. Ang iyong tagumpay laban sa mga gabunan ay nagdulot ng mas malalim na sugat sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngayon, isa kang banta sa balansing iyon." Bago pa makasagot si Diego, biglang naglaho si Mandok. Iniwan siya ng babala. "Maganda ka, Diego. Darating ang araw na ang liwanag mo mismo ang sisira sa iyo." Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Diego kay Mang Pablo upang humingi ng paliwanag. Pagdating niya,
Nakita niyang abala ang matanda sa pag-ukit ng mga bagong simbolo ng kanyang pader. "Diego, alam kong darating ka muli," sabi ni Mang Pablo nang hindi tumitingin. "Ang anting-anting na dala mo ay hindi lamang isang proteksyon. Ito ay isang susi sa isang mas malaking laban." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Diego. "May dalawang uri ng kapangyarihan ang anting-anting mo," paliwanag ng matanda. "Ang liwanag na ginagamit mo upang labanan ng kadiliman at ang anino na siyang ugat ng tunay nitong lakas. Sa tuwing ginagamit mo ang liwanag nito, unti-unti rin nitong pinapakawalan ng anino sa iyong loob. Kapag dumating ang araw na ganap kang lamunin ng anino, ikaw ang magiging bagong pinuno ng dilim." Nanlaki ang mga mata ni Diego. "Paano ko pipigilan ito? Ayokong maging bahagi ng kadiliman." "May paraan," sagot ni Mang Pablo. "Ngunit ito isang sakripisyo. Kailangan mong sirain ang anting-anting. Kapag ginawa mo ito, mawawala ang lahat ng proteksyon mo laban sa mga halimaw at magiging karaniwang kang tao. Ngunit kung pipiliin mong panatilihin ito, magiging parte ka ng sumpa nito magpakailanman." Sa gabing iyon, muling dumating si Diego sa plaza ng baryo. Hawak niya ang anting-anting na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga alaalang dala nito, ang mga niligtas ng buhay, ang mga halimaw na kanyang nilabanan ay tila sumisigaw sa kanyang isipan. Ngunit alam niyang may mas malalim na halaga ang kanyang desisyon. Habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, muling narinig ni Diego ang tinig ng kanyang ninuno. "Ang anting-anting ay isang kasangkapan lamang, Diego. Ang tunay na liwanag ay nasa iyong puso. Ngunit ang tanong, handa ka bang talikuran ang kapangyarihan para sa kapayapaan?" Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, naramdaman niyang muli ang presensya ni Mandok. "Huwag mong gawin, Diego," sabi nito mula sa dilim. "Ikaw ay bahagi na ng aming mundo. Bakit mo tatalikuran ang lakas nito? Sa tulong ng anting-anting, maaari kang maging hari sa dilim at liwanag." Ngunit hindi nagpatinag si Diego. Tumayo siya, humarap sa liwanag ng buwan at binitawan ang anting-anting sa lupa. Kinuha niya ang kanyang gulok at inihanda ang sarili para sa huling hakbang. "Ito ang huling desisyon ko," bulong niya. Bago pa niya masira ang anting-anting, biglang sumugod si Mandok kasama ang natitirang mga halimaw. Ngunit sa sandaling hinampas ni Diego ang anting-anting ng kanyang gulok, sumiklab ang isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa araw. Narinig niya ang sigaw ng mga halimaw na unti-unting naglaho. Kasama na si Mandok. Ngunit kasabay ng pagkawala nila, ang pagbagsak ng katawan ni Diego, ang anting-anting ay nawasak at ang liwanag nito ay bumalik sa kalangitan. Pagsapit ng umaga, natagpuan ng mga tao si Diego sa gitna ng plaza, tahimik at nakangiti. Wala nang anting-anting, ngunit ang baryo ay tila binabalot ng kakaibang kapayapaan. Mula noon naging alamat si Diego, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga tao. Isang paalala na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga agimat, kundi sa puso ng isang taong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng nakakarami. Lumipas ang maraming taon mula nang mawala si Diego. Ang baryo ng San Felipe ay naging mapayapa, ngunit ang kwento ng magsasakang may anting-anting ay nananatiling buhay sa bawat salinlahi. Subalit isang gabi, habang payapang natutulog ang mga tao, may kakaibang liwanag na nagmula sa kagubatan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang mag-alala. Tila may paparating na bagong panganib. Sa gitna ng kagubatan, isang bata ang naglalakad, humahawak ng isang lumang gulok na may ukit na hindi niya may paliwanag. Ang batang ito ay si Andres, apo ng matalik na kaibigan ni Diego.
Habang naglalakad siya, tila may humahatak sa kanya papalapit sa isang kuweba na dating iniwasan ng mga tao. Pagpasok niya, nakita niya ang isang bagay na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang anting-anting ni Diego, buo at nagliliwanag muli. Sa tabi nito ay ang kalansay ng isang lalaki na tila humihinga pa ng katahimikan. Nang hawakan ni Andres ang anting-anting, biglang sumiklab ang liwanag at narinig niya ang tinig ni Diego. "Andres, ikaw ang susunod." Hindi maintindihan ni Andres ang mga nangyayari. Bakit naroon ang anting-anting? Akala niya'y nawasak na ito noon. Sa kanyang paghawak dito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ni Diego. Ang laban sa mga aswang, ang pagsubok laban sa gabunan at ang huling sakripisyo nito para iligtas ang baryo. "Andres, hindi pa tapos ang laban," sabi ng tinig ni Diego. Ang anting-anting ay itinadhana upang pumili ng bagong tagapangalaga. Ngunit tandaan mo, kasama nito ang mabigat na tungkulin. Handa ka bang magsakripisyo tulad ng ginawa ko? Nag-alinlangan si Andres. Isa lamang siyang simpleng bata na hindi marunong lumaban. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga kamay. Alam niyang walang ibang magtatanggol sa baryo kundi siya. "Oo, gagawin ko ang lahat." Mahina ng sagot. Biglang nagbago ang anting-anting. Ang liwanag nito ay lumipat sa katawan ni Andres at naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang anino ng sumpa. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Habang bumabalik si Andres sa baryo, napansin niyang kakaiba ang hangin, tila mabigat at may amoy na nabubulok. Sa kalayuan, nakita niya ang mga puno sa gilid ng baryo na tila natutuyo. Pagdating niya, narinig niya ang mga sigaw ng takot mula sa mga tao. "Andres! May mga halimaw sa plaza!" sigaw ng isang matanda. Agad niyang tinakbo ang plaza at doon nakita ang mga bagong nilalang na mas malalaki at mas nakakatakot kaysa sa mga gabunan. Ang kanilang balat ay itim na tila uling at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula. "Anong mga ito?" tanong niya sa sarili. Biglang nagsalita ang isa sa mga halimaw, ang pinuno ng nilalang, si Malak, na tila mas malakas kaysa kay Abura o Mandok. "Ikaw ang bagong tagapagmana ng anting-anting, Batang Andres. Ngunit hindi mo kami kayang talunin. Ang liwanag na dala mo ay magpapalakas sa amin." Pinilit ni Andres gamitin ang anting-anting, ngunit hindi ito nagniningning tulad ng inaasahan niya. Ang mga halimaw ay sumugod at sa huling sandali, isang misteryosong figura ang sumulpot mula sa dilim. Isang matandang lalaki na may dalang baston. "Andres, huwag kang magmamadali," sabi nito. "Ang tunay na lakas ng anting-anting ay hindi lamang nasa liwanag. Kailangan mo munang harapin ang kadiliman sa iyong puso." Si Andres ay nagtaka sa biglang paglitaw ng matandang lalaki. Tila alam nito ang lahat tungkol sa anting-anting at sa mga halimaw na nilalabanan niya. Nakasuot ito ng maruming balabal at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit sa simpleng mundo. "Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa anting-anting?" tanong ni Andres habang hinahabol ang kanyang hininga. "Ako si Lolo Bastian, isang tagapangalaga na nauna pa sa ninunong si Diego," sagot ng matanda. Bago pa sumiklab ang malaking labanan, "Ako ang tagapangalaga ng liwanag, ngunit may aral akong hindi natutunan noon, kaya't ako'y nagkulang. Ngayon, narito ako upang ituro sa iyo ang bagay na hindi ko nagawa, ang balanse ng liwanag at dilim." "Teka, bakit ko kailangang balansin ng dilim? Di ba't dapat nating puksain ang kadiliman?" sabi ni Andres na naguguluhan.
Ngumiti si Lolo Bastian at itinuro ang paligid. Tingnan mo ang paligid mo. Ang dilim ay bahagi ng buhay. Tulad ng gabi sa araw, kung pilit mong tatanggalin ang kadiliman, mawawala rin ang liwanag. Kaya ang anting-anting ay hindi lamang para sa liwanag. Ito'y para sa pag-unawa sa anino. Sinimulan ni Andres ang pagsasanay sa ilalim ni Lolo Bastian. Dinala siya nito sa malalim na bahagi ng kagubatan kung saan makikita ang mga nilalang ng dilim na hindi agad sumasalakay. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang makitang ibang anyo ng kadiliman, ang mga nilalang na hindi masasama ngunit nabubuhay lamang sa anino. Hindi lahat ng nasa dilim ay kalaban, paliwanag ni Lolo Bastian habang pinapakita ang isang maliit na grupo ng tikbalang na tahimik na nagtitipon sa ilalim ng isang puno. Ang iba ay narito upang mapanatili ang balanse. Ang mga gabunan at aswang at si Malak, sila ang mga nilalang na nawala sa tamang landas. Habang tumatagal, natututunan ni Andres na gamitin ang anting-anting sa paraang hindi lamang pagsalakay. Napansin niyang mas tumitibay ito kapag ginagamit upang protektahan at tulungan ang iba. Imbis na puksay ng lahat ng kadiliman sa paligid. Isang gabi, habang nagsasanay siya, naramdaman niyang mas lumiliwanag ang anting-anting, ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang bigat ng anino sa kanyang puso, ang takot, galit at pag-aalinlangan na pilit sumisingit sa kanyang isipan. Ang tunay na tagapangalaga ay hindi ang pinakamalakas. Siya ang nakakakilala sa sarili niya, sa liwanag at sa anino, at tumatanggap sa dalawa, sabi ni Lolo Bastian. Isang gabi, muling bumalik si Malak sa baryo. Ngunit ngayon ay may dala itong hukbo ng mas makapangyarihang halimaw. Ang kanilang balat ay tila yari sa itim na bato at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng bughaw ng liwanag. Ang bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa lupa at sa bawat sigaw nagkakaroon ng matinding takot ang mga tao. Andres! Sigaw ng isang lalaki mula sa baryo. Tulungan mo kami! Darating na sila! Agad sumugod si Andres kasama si Lolo Bastian, dala ang kanyang gulok at ang anting-anting. Sa gitna ng laban, ginamit niya ang liwanag ng anting-anting upang ipagtanggol ang mga tao. Ngunit mabilis na napansin ni Andres na parang hindi tinatablan ng liwanag si Malak. Ang liwanag mo ay walang halaga, Andres, sabi ni Malak habang papalapit ito. Hanggang hindi mo natatanggap ang kadiliman, mananatili kang mahina. Sa puntong iyon, naalala ni Andres ang mga turo ni Lolo Bastian. Hindi niya maaaring labanan ng kadiliman ng purong liwanag lamang. Huminga siya ng malalim at isinara ang kanyang mga mata. Sa loob niya, nakita niya ang kanyang takot, ang takot na mabigo at ang takot na mawala ang mga mahal niya at ang takot na hindi maging sapat. Hindi niya ito itinaboy. Sa halip, niyakap niya ito. Tinanggap bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang anting-anting. Ang liwanag nito ay hindi lamang puti, ito'y naging pilak na may halo ng malalim na anino. Sa bagong lakas ng anting-anting, humarap si Andres kay Malak. Sa bawat hampas ng gulok, naghalo ang liwanag at anino. Tila may sariling balanse ang bawat galaw. Hindi nagtagal, ang hukbo ni Malak ay naitaboy. Ang pinuno nito ay humarap sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi pa rin ako natatalo, sigaw ni Malak habang sumusugod. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Andres ang kapangyarihan ng anting-anting, hindi upang puksain si Malak, kundi upang tanggalin ang anino nito at ibalik ito sa pagiging isang ordinaryong nilalang. Si Malak ngayon ay isang simpleng tao, ay tumitingala kay Andres at nagsabing salamat. Hinanap ko ang liwanag sa maling paraan.
Matapos ang laban, naging mas tahimik ang baryo ng San Felipe. Si Andres, bagamat bata pa, ay naging kilala bilang bagong tagapangalaga ng liwanag at dilim. Sa tulong ni Lolo Bastian, patuloy siyang nagsanay at natutong alagaan ng baryo. Hindi lamang laban sa halimaw, kundi pati na rin sa takot at galit na nasa puso ng bawat tao. Ang kwento ni Diego at Andres ay naging alamat, isang paalala na ang liwanag at dilim ay laging magkasama, at ang tunay na bayani ay ang may lakas ng loob na harapin ang parehong bahagi ng kanyang sarili. Wakas. Sa madilim at tahimik na baybaying barangay ng San Nicolas, may isang mangingisda na kilala sa pangalang Ka Arnel. Kilala siya hindi lamang bilang magaling na mangingisda, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kanilang nayon laban sa mga nilalang ng dilim. Ayon sa alamat, si Ka Arnel ay biniyayaan ng malakas na anting-anting mula sa isang ermitanyo na nagligtas sa kanya noong siya'y bata pa. Ang anting-anting na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas, bilis at tapang upang labanan ng mga nilalang na gumagala sa gabi, partikular na ang mga aswang at gabunan, mga halimaw na kilalang lumalapastangan sa mga buhay ng nilalang. Ang misyon ni Ka Arnel ay hindi lamang sa pagtatanggol sa kanilang bayan. May mas malalim siyang layunin, ang magiganti. Matagal nang pinatay ng mga aswang ang kanyang pamilya, at simula noon naging panata niya ang magtanggol at wakasan ang lahi ng mga halimaw. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, ang buhay ni Ka Arnel ay balot ng misteryo at pangamba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, siya'y naglalakbay sa karagatan, hindi lamang upang manghuli ng isda, kundi upang sugpuin ang mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Ang gabi ay maliwalas sa San Nicolas. Maliwanag ang buwan. Ang karagatan ay tila salamin ng kalangitan, habang ang karamihan sa mga mangingisda ay nagkukulong sa kanilang mga bahay. Si Ka Arnel ay naglalayag mag-isa sa kanyang bangka, suot ang kanyang kwintas na may anting-anting. Alam niyang hindi siya basta-basta mahahawakan ng kahit anong nilalang ng dilim. Biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Tumigil ang alon at bumigat ang hangin na tila may nagbabantang panganib. Sa kalagitnaan ng karagatan, nakarinig si Ka Arnel ng may hinang hagik-hik mula sa kalayuan. Luminga siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Ito na naman ang mga halimaw, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang sibat na gawa sa pilak. Ang pilak ay isa sa mga pinaka-epektibong sandata laban sa aswang, at matagal niya nang napanday ang sibat na ito gamit ang kanyang sariling kamay. Sa isang iglap, lumitaw ang isang gabunan, isang malaking halimaw na may pakpak ng paniki at matulis na ngipin. Ang mga mata nito'y kulay dugo, at ang malalaking kuko sa mga kamay ay tila bakal na kayang bumaon sa laman. Tumalon ito mula sa dagat at sinugod si Ka Arnel, ngunit hindi ito nakalapit. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang anting-anting at tila natupok ang nilalang. Ayan palang simula, wika ni Ka Arnel, habang ang dagat ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit alam niyang may mas malaki pang panganib na paparating. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa balitang 3 tao ang natagpuang wala ng buhay sa gubat malapit sa baybayin. Ang kanilang mga katawan ay gutay-gutay at walang ibang bakas maliban sa malalaking marka ng kuko sa lupa. Ang mga gabunan na naman ang may gawa nito, sigaw ng isang matandang babae habang nagdarasal. Tumungo si Ka Arnel sa lugar ng insidente at sinayasat ang paligid. Napansin niya ang kakaibang amoy ng asopre sa hangin, tanda ng presensya ng aswang. Nagdasal siya habang hinahawakan ng kanyang kwintas. Habang palalim ang araw, napansin ni Ka Arnel ang isang misteryosong batang babae na nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng puting saya at may malalim na tinig.
Nilapitan niya ito, ngunit bigla itong naglaho na parang bula. "Ka-Arnel, sino po iyon?" tanong ng isang binatilyong taga-barangay. "Isa sa kanila. Nagmamasid sila. Maghanda ka," sagot niya habang bumaling sa direksyon ng kanyang bahay. Alam niyang kailangan niyang magplano bago pa muling dumating ang dilim. Pagsapit ng gabi, nagtipon ng mga tagapagtanggol ng barangay sa tahanan ni Ka-Arnel kasama ang ilan sa mga matatapang na lalaki. Naganda sila ng pilak at sibat, mga pangontra at langis na galing sa niyog na itinurok ng banal na dasal. Ngunit habang abala sa paghahanda, biglang tumigil ang lahat ng ilaw sa bahay. Ang liwanag ng kasira ay parang sinisipsip ng hangin at sa halip, binalot sila na nakakakilabot na dilim mula sa labas. Narinig nila ang ingay ng mga pakpak at malalim na hagikhik. "Papalapit na sila," sigaw ni Ka-Arnel. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang isa sa mga kasama nila, si Mang Romy, ay biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang balat ay nagkulubot at ang mga mata niya ay nagbagong anyo, naging dilaw at matalim. "Aswang ka pala," sigaw ni Ka-Arnel habang hinahawakan ang sibat. Ngunit bago niya maitusok ang sibat, lumipad palabas si Mang Romy sa bintana. Sa likod nito, sinundan siya ng maraming nilalang ng dilim. Lahat ay nakatingin kay Ka-Arnel na tila siya ang kanilang pangunahing target. "Maganda kayo. Hindi nila tayo basta-basta matatalo," sigaw ni Ka-Arnel habang nagniningning ang kanyang anting-anting. Handa nang muling ipagtanggol ang barangay laban sa mga halimaw. Sa gitna ng dilim, lumabas sina Ka-Arnel at ang mga tagapagtanggol ng barangay. Ang kanilang mga sibat na gawa sa pilak ay kumikislap sa kaunting liwanag mula sa buwan. Ang hangin ay mabigat at puno ng pangangalit mula sa mga aswang at gabunan na nagsama-sama upang lusubin ang nayon. "Sa liwanag ng buwan, tayo ang magiging hukom ng mga halimaw na ito," sigaw ni Ka-Arnel, taas noo habang hawak ang kanyang sibat. Biglang nagpakita si Mang Romy sa gitna ng mga punong niyog, kasama ang 4 pang mga aswang na may malalaking pakpak. Ang kanilang mga mukay nakangisi at ang mga kuko nila ay kasing talas ng kutsilyo. "Ka-Arnel, hindi mo na kami matatakasan. Ang buong barangay mo ay magiging pagkain namin ngayong gabi," sigaw ni Mang Romy na ngayon naging ganap na halimaw. Sumugod ang mga halimaw, ngunit sinalubong sila ni Ka-Arnel at ng kanyang mga kasama. Ang sibat ni Ka-Arnel ay mabilis at tiyak, tumatama sa bawat aswang na lumalapit. Sa bawat hampas, ang liwanag mula sa kanyang anting-anting ay tila apoy na sumusunog sa kanilang laman. Ngunit habang lumalaban si Ka-Arnel, napansin niyang parami ng parami ang mga halimaw. Ang ilan sa kanila ay pumapasok na sa mga bahay. Dinudukot ang mga tao. "Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangang ilikas ang mga tao," sigaw niya sa kanyang mga kasama. Sa ilalim ng kanyang utos, nagsimula na ang mga tagapagtanggol na ilikas ang mga kababaihan at bata papunta sa isang kuweba sa likod ng bundok. Habang ang iba'y abala sa paglilikas, si Ka-Arnel ay nananatiling nakikipaglaban sa mga halimaw. Tumayo siya sa gitna ng plaza ng barangay. Hawak ang sibat at nakasuot ang anting-anting. Dumating ang isang napakalaking gabunan. Ang kanilang pinuno, ang nilalang na ito'y halos kasing laki ng isang bangka at ang mga mata nito'y nag-aapoy. "Ka-Arnel, naririto na ang katapusan mo," wika ng gabunan sa malalim nitong boses. Ngunit hindi natinag si Ka-Arnel. Tumindig siya ng mas mataas at muling nagdasal. Habang hawak ang kanyang anting-anting, biglang lumitaw ang isang makapangyarihang liwanag na tila nagmula sa langit. Ang gabunan ay umatras, ngunit hindi sapat ang liwanag
upang ito'y masugpo. Sa pagkakataong ito, kinakailangan ni Ka Arnel na gamitin ang lahat ng lakas ng kanyang anting-anting. Kinuha niya ang isang buti ng langis na ginamit bilang pangontra at sinindihan ito. Ang apoy ay naging kulay asul at itinapon niya ito sa gabunan. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaungaw at ang gabunan ay natupok sa apoy, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga natitirang halimaw ay tila mas naging mabagsik at si Ka Arnel ay nakakaramdam ng pagkahapo. Sa kabila ng kanyang pagkahapo, hindi umatras si Ka Arnel. Alam niya ang buhay ng buong barangay ay nakasalalay sa kanya. Napansin niya ang liwanag ng anting-anting ay humihina na, tanda ng pagkaubos ng lakas nito. Kung ito na ang huli kong laban, tatapusin ko ito para sa aking pamilya, para sa aking bayan, bulong niya sa sarili. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa huling hampas ng sibat na tumatama sa puso ng pinakamalaking aswang na natira. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at lahat ng halimaw ay naglaho, parang usok na tinangay ang hangin. Subalit bumagsak si Ka Arnel sa lupa. Hawak pa rin ang kanyang sibat. Lumapit ang mga tao mula sa kuweba at natagpuan siyang walang malay. Si Ka Arnel, siya ang nagligtas sa atin, wika ng isang matandang lalaki habang hawak ang anting-anting na nahulog mula sa leeg ni Ka Arnel. Pagkatapos ng laban, nagising si Ka Arnel sa loob ng kanyang kubo. Ang katawan niya'y sugatan at puno ng pasa, ngunit buhay siya. Sa tabi niya, nakita niya ang matandang si Tandang Isko, ang ermitanyong minsang nagbigay sa kanya ng anting-anting. "Ka Arnel," sabi ni Tandang Isko, "hindi pa tapos ang laban mo. Ang mga halimaw na tinalo mo kagabi ay bahagi lamang ng mas malaking banta. Ang kanilang pinono, ang hari ng gabunan, ay nagagalit na sa iyong ginawa." Napakunot ang noo ni Ka Arnel. "Akala ko naubos ng kanilang lahi," sagot niya kahit halatang nangihina pa. "Oo, ngunit ang hari ng gabunan ay hindi basta-basta matatalo. Siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat at kaya niyang bumuhay ng mas marami pang halimaw kung gugustuhin niya." Tumayo si Ka Arnel kahit nangihina pa ang binti. "Hindi ko hayaang mabalot muli ang barangay ng kadiliman. Kung kailangan kong harapin ang hari ng gabunan, gagawin ko." Habang nagpapahinga si Ka Arnel, ikwininto ni Tandang Isko ang isang matandang alamat tungkol sa hari ng gabunan. Ayon sa alamat, ang hari ng gabunan ay nakatira sa isang malalim na kuweba sa ilalim ng bundok. Hindi siya kayang labanan ng ordinaryong sandata. Kahit ang iyong sibat na gawa sa pilak ay tanging makakatalo sa kanya, ang espadang sinag. Ang sandatang gawa mula sa liwanag ng buwan. "Nasaan ang espada na iyon?" tanong ni Ka Arnel. "Ito ang problema. Ang espadang sinag ay matagal nang nawala. Ayon sa alamat, ito'y nakabaon sa ilalim ng dagat at tanging isang tagapagtanggol na may dalisay na puso ang makakahanap nito." Sa kabila ng kanyang mga sugat, naganda si Ka Arnel upang hanapin ang espadang sinag. Pinuntahan niya ang isang mahiwagang isla sa gitna ng karagatan. Ayon sa gabay ni Tandang Isko, ang isla ay binalot ng makapal na ulap at tila bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Habang naglalakad, sinalubong siya ng 3 pagsubok. Ang halimaw ng pagsisisi, isang nilalang na binuhay mula sa kanyang mga alaala ng kabiguan. Tinalo niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang pagkakamali at paninindigang bumangon muli. Ang anino ng takot, isang malaking anino na bumalot sa kanya, naglalabas ng kanyang pinakamalalim na takot. Ginapi niya ito at sa pamamagitan ng lakas ng loob
at pananampalataya sa kanyang misyon. Ang tukso ng kapangyarihan, isang misteryosong tinig ang nag-alok sa kanya ng lakas na walang hanggan kapalit ang kanyang kaluluwa. Tumanggi siya, piniling manatiling tapat sa kanyang layunin. Pagkatapos ng 3 pagsubok, lumitaw ang espadang sinag sa gitna ng isang ilog na kasing linaw ng kristal. Ang espada ay kumikislap sa liwanag ng buwan at sa sandaling hinahawakan ito ni Ka Arnel, nakaramdam siya ng kakaibang lakas at katahimikan. Bumalik si Ka Arnel sa barangay San Nicolas na dala ang espadang sinag, ngunit ang kanyang pagbabalik ay sinalubong ng takot at kaguluhan. Ang hari ng gabunan ay dumating na kasama ang kanyang hukbo ng mga nilalang ng dilim. Ang barangay ay nasa bingit ng pagkapuksa. "Ka Arnel!" sigaw ng isang bata habang tumatakbo papunta sa kanya. "Tulungan mo kami! Inaatake nila ang lahat!" Hindi na nag-aksaya ng oras si Ka Arnel. Sa espadang sinag, lumusob sa gitna ng laban. Ang espada ay naglabas ng maliwanag na liwanag sa bawat hampas na tumatanaw sa mga halimaw, ngunit ang hari ng gabunan ay hindi basta-basta natalo. Ang hari, isang halimaw na kasing laki ng isang bahay, ay bumagsak mula sa langit. Ang kanyang mga pakpak ay parang ulap na itim at ang kanyang boses ay parang kulog. "Ikaw ang pumuksa sa aking mga anak. Ngayon, sisiguraduhin kong ikaw ang babagsak," sigaw ng hari. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Ka Arnel ang lahat ng lakas ng kanyang anting-anting at espadang sinag. Ang laban ay mabagsik at walang humpay, ngunit sa wakas, sa tulong ng liwanag ng buwan at ang pananalig ng kanyang mga kababayan, naigupo niya ang hari ng gabunan. Ang barangay ng San Nicolas ay muling bumalik sa kapayapaan. Si Ka Arnel, bagamat sugatan at pagod, ay nanatiling tagapagtanggol ng kanilang nayon. Ang kanyang anting-anting at espadang sinag ay naging simbolo ng kanyang sakripisyo at lakas. Ngunit alam ni Ka Arnel na ang dilim ay laging magbabalik, at sa bawat pagbabalik nito, siya ay handang lumaban, sapagkat siya ang mangingisdang tagapagtanggol ng San Nicolas at ang bantay ng liwanag laban sa kadiliman. Matapos ang matagumpay na paglupig sa hari ng gabunan, unti-unting bumabalik ang normal ang buhay sa barangay San Nicolas. Ang mga tao ay muling nanunumbalik sa kanilang mga gawain, ngunit nanatili sa kanilang puso ang takot sa posibleng pagbabalik ng mga nilalang ng dilim. Samantala, si Ka Arnel ay nagsimula ng makaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang kaluluwa. Bagamat taglay niya ang espadang sinag at ang kanyang anting-anting, nararamdaman niyang hindi pa tapos ang laban. May kung anong bulong na bumabalot sa kanyang mga panaginip, isang malalim at madilim na tinig na tila nagtatawag sa kanya. Isang umaga, dumating si Ka Arnel sa plaza ng barangay upang kausapin si Kapitan Lorenzo. Ngunit bago siya makalapit, biglang dumating si Aling Marta, ang herbalista ng nayon na tila balisang-balisa. "Ka Arnel, may masamang balita," sigaw ni Aling Marta habang tumatakbo. "Ano iyon, Aling Marta?" tanong ni Ka Arnel na agad na alerto. "Ang ilog sa kabilang barangay San Felipe ay nagkulay pula. May nakita silang mga katawan na palutang-lutang at ang mga sugat nila'y gawa ng mga halimaw." Biglang nanlumo ang mga tao. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ng San Nicolas, naroon na naman ang banta. "Hindi pa tapos ang laban," bulong ni Ka Arnel habang hinahawakan ang espadang sinag. Tumungo si Ka Arnel sa barangay San Felipe upang alamin ang pinagmulan ng mga pagpatay. Sa kanyang paglalakbay, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Sa bawat takbang, tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa ilog, natagpuan niya ang isang lumang bangka na puno ng dugo. Sa ilalim nito,
nakita niya ang kakaibang marka, isang anino na hugis malaking ahas na tila gumagalaw sa tuwing tinititigan. "Karnel," sabi ng matandang lalaki mula sa barangay San Felipe. "May kwento kami tungkol sa halimaw na ito. Sinasabi nilang ito ang bakunawa, ang halimaw na ahas na kumakain ng buwan. Siya ang ama ng lahat ng mga nilalang ng dilim. At ngayon, nagbabalik siya upang magigante." Nang makabalik si Ka Arnel sa San Nicolas, agad niyang tinipon ang matatapang sa barangay. "May mas malaki tayong kalaban ngayon," sabi niya. "Kung totoo ang kwento, ang bakunawa ay hindi lamang halimaw. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng dilim at ang tanging paraan upang talunin siya ay ang magkaisa." Kasama ang mga tagapagtanggol ng barangay, naganda sila ng mga bagong sandata. Gumawa sila ng mga sibat na gawa sa pilak at binabad ito sa banal na langis. At si Tandang Isko naman ay nagbigay ng mga orasyon upang gawing mas malakas ang kanilang mga panangga laban sa mga sumpa. Ngunit alam nilang hindi sapat ang mga sandata. Kailangan ni Ka Arnel na mas palakasin pa ang espadang sinag na ngayon ay bahagyang kumukupas ang liwanag. "Tandang Isko, paano ko papalakasin ang espada?" tanong niya. "Ang espadang sinag ay nangangailangan ng huling liwanag ng buwan bago ito mawala. Dadalhin ka ng espada sa lugar kung saan ito maaaring muling magningning," sagot ni Tandang Isko. Gamit ang espadang sinag, naglakbay si Ka Arnel sa kabundukan ng Makiling, kung saan sinabi ng mga alamat na naninirahan ng diwata ng liwanag. Ayon kay Tandang Isko, tanging ang diwata ang makakapagpalakas muli sa espada, ngunit kailangan niyang patunayan ang kanyang layunin. Sa gitna ng kabundukan, nakaharap ni Ka Arnel ang diwata. Ang kanyang anyo'y napakaganda, ngunit ang kanyang mga mata'y puno ng kalungkutan. "Ka Arnel, ang espadang sinag ay isang regalo mula sa buwan, ngunit ang kapangyarihan nito ay may kabayaran," wika ng diwata. "Kung nais mong palakasin ito, kailangan mong ialay ang isang bagay na pinakamahalaga sa iyo." "Anong kailangan kong ialay?" tanong ni Ka Arnel. "Ang iyong kalayaan. Kapag pinalakas ko ang espada, magiging bahagi ka ng liwanag magpakailanman. Hindi ka na maaaring bumalik sa buhay bilang isang tao," sagot ng diwata. Napaisip si Ka Arnel. Alam niyang malaki ang kanyang sakripisyo, ngunit para sa kaligtasan ng barangay, handa siyang gawin ito. Habang nagaganap ang ritual upang palakasin ang espada, bumalik ang bakunawa sa San Nicolas. Ang kanyang katawan ay napakalaki at ang kanyang hiningay nagdadala ng bagyo at kadiliman. Sinimulan niyang sirain ang mga bahay at kainin ang mga tao. Ngunit bago tuluyang maubos ang barangay, dumating si Ka Arnel. Ang espadang sinag ay nag-uumapaw sa liwanag, mas maliwanag kaysa kailanman. Sa bawat tampas nito, naglalabas ng liwanag na parang araw, sumusunog sa balat ng bakunawa. Ang laban nila ay mabangis. Ang bakunawa ay mabilis at malakas. Ngunit si Ka Arnel ay puno ng tapang at determinasyon. Sa huling hampas, tinusok niya ang puso ng bakunawa gamit ang espadang sinag. Nang bumagsak ang bakunawa, bumalik ang katahimikan sa San Nicolas. Ngunit si Ka Arnel, matapos ang huling laban, ay nawala sa liwanag. Ang espadang sinag ay naiwan sa lupa, isang paalala ng kanyang sakripisyo. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging alamat sa buong bayan. Siya ang nang mangingisdang tagapagtanggol ng liwanag na inaalay ang lahat upang masugpo ang kadiliman. Ngunit ang tanong ng mga tao, kailan muling babalik ang dilim? At kung ito'y bumalik, may hahalili ba kay Arnel bilang bagong tagapagtanggol? Wakas.
Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan, tila payapa ang araw na pamumuhay ng mga taga roon. Ngunit sa kabila ng tila ordinaryong paligid, may usap-usapan tungkol sa mga anino sa kagubatan, mga misteryosong pagkawala at hindi may paliwanag na lamig tuwing gabi. Si Andoy, isang tindero ng isda, ay kilala sa lugar bilang mapagkakatiwalaan at masipag. Bago sumikat ang araw, naglalako na siya ng sariwang huli mula sa ilog at dagat. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, si Andoy ay may lihim. Siya ay isang antingero. Ang mga kwintas na kawayan, agimat na bato at mga mutya sa kanyang bulsa ay hindi lamang para sa proteksyon. Ito ang kanyang mga armas laban sa mga nilalang ng dilim. Lumaki si Andoy sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo Pilo, isang batikang albularyo na nagturo sa kanya ng mga ritual, dasal at lihim ng paghawak sa mga mutya. Ngunit sa murang edad, naranasan na niya ang hagupit ng kasamaan. Pinaslang ng mga aswang ang kanyang pamilya. Simula noon, nanumpa siyang ipapagtatanggol ang mga inosente laban sa mga halimaw na ito, gamit ang kaalaman sa mahika at tapang na dulot ng galit. Ngunit nang magsimula siyang maglako ng isda sa baryo ng San Isidro, naramdaman niyang kakaiba ang paligid. Ang mga tingin ng ilan sa mga residente ay hindi natural at tila may bumubulong sa hangin tuwing gabi. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang baryong ito ay kuta ng isang makapangyarihang angkan ng mga aswang. Sa unang araw pa lamang ni Andoy sa San Isidro, ramdam niya na ang bigat sa hangin. Ang baryo ay napapalibutan ng makakapal na kagubatan at bihira ang mga dumadaan sa masukal na daanan patungo rito. Habang iniisa-isa niya ang mga bahay upang maglako ng isda, napansin niya ang kakaibang tingin ng mga residente. May isang matandang babae, si Aling Miding, na bumili sa kanya ng isda. Ngunit habang hawak ang bayad, ngumiti ito ng kakaiba. Tila may mga pangil na saglit niyang nasilayan bago ito nawala. "Mag-ingat ka sa gabi, Andoy. O huwag kang maglalalakad sa kagubatan," babala nito. Sa gabing iyon, nanatili si Andoy sa bahay ng isang magiliw na pamilya, sina Mang Kaloy at Aling Bilin. Ngunit habang natutulog siya, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa labas ng bintana, may nakita siyang mga pulang mata na nakatingin mula sa kagubatan. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga kaluskos at malalim na ungol na tila nang gagaling sa likod ng bahay. Agad niyang dinukot ang kanyang anting-anting, isang mutyang gawa sa niyog na may ukit na dasal. Hinanda niya ang kanyang gulok na may inukit na mga simbolo, handa para sa anumang mangyayari. Ngunit bago pa man siya makalabas upang salubungin ang nilalang sa dilim, biglang tumahimik ang paligid. Subalit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Kinabukasan, kinausap ni Andoy si Mang Kaloy tungkol sa nakita niya. Tumanggi itong magkwento sa una, ngunit nang ipakita ni Andoy ang kanyang mutya, napilitan nitong magsalita. Ayon kay Mang Kaloy, ang baryo ng San Isidro ay matagal nang pinamumugaran ng isang pamilya ng mga aswang, ang pamilyang De Los Santos. "Walang nakakaalis dito ng buhay kung nalaman nilang isa kang kalaban. Pero mukhang alam na nila ang tungkol sa'yo," babala ni Mang Kaloy. Hindi nagtagal, napatunayan ng babala. Habang naglalako ng isda si Andoy, naramdaman niya ang panlalamig ng paligid. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan, tahimik na nakamasid. Nang siya'y lumapit upang alukin ng isda, ngumiti ito at sumagot, "Hindi ako mahilig sa isda. Mas gusto ko ang sariwang karne." Alam ni Andoy na hindi ito tao. Nang magdilim ang kalangitan, dumating ang takot na matagal niyang hindi nararamdaman. Sinundan siya ng mga halimaw hanggang sa kanyang tinutuluyan.
at kinakailangan niyang gamitin ang kanyang mga anting-anting upang maglagay ng proteksyon sa paligid ng bahay. Sa gabing iyon, sinubukan siyang pasukin ng mga aswang. Ang kanilang mga ungol at tawa ay parang musika ng lagim sa kanyang pandinig. "Andoy!" sigaw ng tinig sa labas. "Lumabas ka o papasukin ka namin! Ang bahay na ito!" Ngunit handa na si Andoy. Dinukot niya ang kanyang buti ng langis na mula sa niyog na pinasimba noong mahal na araw. Binuhusan niya ang paligid ng pinto at bintana, sabay dasal ng orasyon. Nang tangkain ng mga aswang na pasukin ang bahay, sumiklab ang apoy na parang mula sa langit. Sinusunog ang kanilang balat. Sumigaw ang mga ito sa sakit, ngunit hindi sila umatras. Dito na inilabas ni Andoy ang kanyang gulok na ginagamitan ng laway ng ahas at dasal ni Lolo Pilo. Sa unang aswang na lumapit, isang mabilis na saksak ang ginawa niya sa puso nito, sabay saboy ng asin sa sugat. Naglahaw ito sa harap niya, nag-iwan ng abo. Ngunit bago niya mapuksa ang iba pa, isang halimaw na mas malaki ang lumapit, si Don Locio, ang pinuno ng angkan ng De Los Santos. Ang kanilang laban ay hindi may iwasan at alam ni Andoy na ito ang magiging simula ng mas malaking digmaan laban sa mga halimaw ng San Isidro. Si Don Locio ay hindi tulad ng mga karaniwang aswang. Matangkad siya, nakasuot ng maitim na barong na tila gawa sa anino. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula at bawat hakbang niya ay parang may kasamang alingawngaw ng kadiliman. "Matagal na kitang minamanmanan, Andoy," ani Don Locio. Ang boses niya ay malalim at malamig na parang hangin ng Desyembre. "Ang tapang mo! Ngunit nakakasiguro ka bang kaya mong labanan ng isang tulad ko?" Hawak ang gulok. Hindi natinag si Andoy. "Hindi ako natatakot sa iyo, Don Locio. Matagal ko ng misyon ang puksain ng mga tulad mo." Agad na umatake si Don Locio. Ang mga kuko niya ay tumutubo at tila bakal na kayang butasin ng kahit anong bagay. Ngunit mabilis si Andoy. Umiwas siya at ginamit ang kanyang mutya upang magpatalsik ng liwanag na nakakapaso sa balat ng halimaw. Umurong si Don Locio, ngunit hindi siya nawalan ng ngiti. "Tila handa ka, ngunit ang labanang ito ay hindi matatapos dito," sabi nito. Tumalikod siya at naglaho sa kadiliman, ngunit alam ni Andoy na ito isang babala. Mas maraming halimaw ang darating. Kinabukasan, nagtipon ng ilan sa mga residente ng baryo sa bahay ni Mang Kaloy. Karamihan sa kanila ay takot na takot, ngunit may mga lihim ng ngiti ang ilan na tila natutuwa sa nangyayari. Si Andoy, bagamat pagod, ay determinado pa rin. "Hindi natin matatakasan ang sumpa ng lugar na ito. Ang angkan ng De Los Santos ay matagal na nakaugat dito. Sila ang may-ari ng kagubatan, at kahit ang mga puno at hayop ay nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan," sabi ni Mang Kaloy. "Kung ganon, kailangan nating tapusin ang kanilang paghahari," sagot ni Andoy. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang lumang aklat na minana niya kay Lolo Pilo. "Ang lahat ng kasamaan ay may kahinaan. Kailangan lang natin itong hanapin." Ayon sa aklat, ang pamilyang De Los Santos ay konektado sa isang sinaunang puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Ang puno ang kanilang pinanggagalingan ng lakas at kailangang sirain ito upang mawala ang kanilang kapangyarihan. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Andoy sa kagubatan kasama si Mang Kaloy at dalawang binata na may tapang na tumulong sa kanya. Bitbit nila ang langis na mula sa niyog, asin at mga armas na may basbas mula sa albularyo. Tahimik ang kagubatan, ngunit ang bawat hakbang ay tila pinagmamasdan ng daang-daang mata. Nang marating nila ang gitna ng kagubatan, tumambad ang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga kamay na kumakalat sa lupa at sa bawat dahon
ay may tila usok na umaangat. Sa ilalim ng puno, nakita nila si Don Locio kasama ang kanyang mga kampon. "Malayo ang inyong narating, ngunit dito na magtatapos ang iyong buhay," ani Don Locio. Hindi nagdalawang isip si Andoy. Binuhos niya ang langis sa paligid ng puno at sinindihan ito ng apoy. Ngunit bago pa sumiklab ang apoy, matake ang mga aswang. Lumaban si Andoy gamit ang gulok. Bawat hiwa ay may kasamang sigaw ng dasal na tila nagpapahina sa kanyang mga kalaban. Ang mga kasama niyang sinamang Kaloy ay naghagis ng asin at apoy upang paligiran ang puno. Ngunit masyadong malakas si Don Locio. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang apoy. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Andoy ang kanyang huling sandata, ang mutya ng nyug na binasbasan ng dugo ng isang banal. Itinusok niya ito sa ugat ng puno at biglang nagliyab ang buong kagubatan. Ang hiyaw ng mga aswang ay pumuno sa hangin habang isa-isa silang naglalaho sa usok. Si Don Locio, bagamat nasugatan, ay hindi pa rin bumagsak. "Hindi pa tapos ito, Andoy," sigaw niya bago siya naglaho. Sa pagsikat ng araw, tahimik na muli ang baryo ng Isidro. Ang mga nakaligtas nagtipon sa plaza. Nagpasalamat kay Andoy sa kanyang tapang, ngunit alam ni Andoy na hindi pa natatapos ang kanyang laban. Ang pagkakawasak ng puno ng baliti ay isang hakbang lamang upang mapahinang ang angkan ng mga aswang. Ngunit si Don Locio at ang ilan sa kanyang mga kampon ay nakatakas. "Babalik sila," sabi ni Andoy kay Mang Kaloy. "Kailangan nating paghandaan ang muling pagbabalik ng kadiliman." Tumango si Mang Kaloy. "At habang narito ka, Andoy, may pag-asa pang baryong ito." Sa muling paglalako ng isda ni Andoy, naramdaman niyang mas magaan na ang paligid. Ngunit ang kanyang mga mutya at gulok ay nanatiling handa dahil sa kabila ng katahimikan, alam niyang hindi matutulog ang kasamaan. Lumipas ang ilang linggo at tila bumalik sa normal ang buhay ng San Isidro. Ngunit hindi nagpapakampante si Andoy. Alam niyang ang pagkawasak ng baliti ay isang malaking dagok sa angkan ng mga De Los Santos. Ngunit ang pagkawala ni Don Locio ay nag-iwan ng pangamba. Hindi tumigil si Andoy sa pag-aaral ng mga bagong orasyon mula sa mga tala ni Lolo Pilo. Alam niyang kailangan niyang maging mas malakas para sa mga darating na laban. Isang gabi, habang siya'y nagbabantay, isang estranghero ang dumating sa baryo. Matangkad ito, may suot na sombrero at may bitbit na sako. "Magandang gabi," bati nito sa kanya. "Ako'y isang maglalakbay na magtataho. Maaari bang magtinda dito?" Hindi mapakali si Andoy. Bagamat mukhang karaniwan ng lalaki, naramdaman niyang may kakaiba rito. Sa kanyang mutya ng kawayan, nakita niyang naglalabas ang usok ang katawan nito. Tanda ng isang nilalang na may malalim na koneksyon sa kadiliman. "Pasensya na. Hindi ka pwedeng manatili rito. May lugar sa kabilang baryo kung saan ka maaaring magtinda," sagot ni Andoy. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang mga mata nito ay malamig. "Hindi ako aalis hanggang hindi ko natatapos ang aking misyon." Sa sandaling iyon, bumalik ang lamig sa hangin at narinig ni Andoy ang pamilyar na ungol ng mga aswang. Pagsapit ng hating gabi, isang malakas na hiyaw ang gumising sa mga residente. Isa sa mga bahay ang sinalakay ng mga aswang. Ang pamilya roon ay hindi nakaligtas at ang mga labi ng kanilang mga katawan ay iniwan bilang babala. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang estrangherong magtataho. Ngayon, wala na ang kanyang anyong tao. Ang kanyang balat ay itim na parang uling at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. "Hindi mo kami matatalo, Andoy!" sabi nito habang umaalingaw ang kanyang boses.
kami ang bagong pinuno ng angkan at ang baryong ito ay magiging aming kuta. Si Andoy, kasama si Mang Kaloy at ang ilan pang matatapang na residente ay naghanda sa kanilang depensa. Ginamit nila ang mga nalalabi nilang langis, asin at mga dasal upang harangan ang mga aswang. Ngunit napansin nilang mas malalakas ang mga halimaw ngayon. Ang ilan ay nagtataglay ng kakayang lumusot sa mga proteksyon, habang ang iba'y nagiging anino upang hindi maapektuhan ng armas ni Andoy. Sa kabila nito, hindi sumuko si Andoy. Gumamit siya ng bagong natutunang orasyon upang gawing pader ang apoy ng ang paligid ng baryo. Isa-isang nasusunog ang mga halimaw na sumusubok pumasok, ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Habang patuloy ang laban, dumating ang mga pinuno ng bagong angkan. Si Teniente Guillermo, isang dating sundalo na naging halimaw, may dalang espadang bakal na nagliliyab sa itim na usok. Umatake ito kay Andoy. Ang kanilang sagupaan ay mabilis na at mabangis. "Hindi mo kami matatalo, antingero," sigaw ni Guillermo. "Ang aming lahi ay hindi mawawala habang may dilim sa mundo. Iyan ang pagkakamali ninyo. Hanggat may liwanag, hindi magtatagumpay ang kasamaan," sagot ni Andoy. Sa gitna ng laban, naalala ni Andoy ang isang orasyong itinuro sa kanya ni Lolo Pilo na kayang pawiin ang mga anino. Sa tulong ni Mang Kaloy, binigkas niya ito habang hawak ang mutya ng niyog. Biglang lumiwanag ang buong paligid at ang mga aswang na malapit sa kanila ay natupok sa liwanag. Ngunit si Guillermo ay hindi basta-basta natalo. Tinangka niyang atakihin si Andoy sa huling pagkakataon. Ngunit gamit ang gulok na basbasan ng dasal, sinaksak ito ni Andoy sa puso. Bumagsak si Guillermo, sumisigaw ng galit habang unti-unting natutunaw ang kanyang katawan. Sa wakas, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang natitirang mga aswang ay nagkanya-kanyang tago at ang bagong pinuno ng angkan ay naglaho, ngunit alam ni Andoy na ito'y pansamantala lamang. Parami pa ang mga nilalang ng dilim. Ngunit habang may mga tulad natin na handang lumaban, hindi nila tayo lubos na malulupig, sabi niya kay Mang Kaloy. Mula noon, nanatili si Andoy sa San Isidro, hindi lamang bilang tindero ng isda kundi bilang tagapagtanggol ng baryo. Sa bawat pag-alok niya ng isda, dala niya ang kanyang mga anting-anting, laging handang harapin ang anumang panganib. Bagamat nabawasan ang dilim sa baryo, nanatili ang alamat ni Andoy, ang antingerong tindero ng isda, na naging simbolo ng tapang at liwanag sa gitna ng kasamaan. Lumipas ang ilang buwan na tila mapayapa ang San Isidro. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, nararamdaman ni Andoy ang balisa. Isang gabi, habang nagtitinda siya ng isda sa baryo, lumapit ang isang matandang babae na tila galing sa malayong lugar. May dala kang liwanag, ngunit hindi sapat iyon upang pawiin ang kadiliman, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng hiwaga at ang kanyang mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Andoy. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Andoy, bakas ang kaba sa kanyang boses. Hindi mo pa nalalaman ang tunay mong pinagmulan, bata. Ang sumpa ng mga aswang ay hindi lamang nakaugat sa baryong ito. Ang dugo ng isang makapangyarihang nilalang ay nananalaytay sa iyo. Nagulat si Andoy. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit bago pa siya makapagtanong, naglaho ito sa dilim. Kinagabihan, nagising si Andoy mula sa isang panaginip kung saan nakita niya ang kanyang lolo, si Lolo Pilo, na lumalaban sa isang matandang lalaki na may mga pakpak ng paniki at mga matang pula. Sa panaginip, tinawag siya ng matanda. Bumalik ka sa kasaysayan mo, Andoy. Ang mga sagot ay nasa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinabukasan,
lumapit si Andoy kay Mang Kaloy upang itanong ang tungkol sa kanyang pamilya. Mang Kaloy, may alam ka ba tungkol sa lahi namin? May sinabi ang isang matanda na may koneksyon kami sa mga nilalang ng dilim. Tumango si Mang Kaloy. Patagal ko nang nais sabihin ito sa iyo, Andoy. Pero natatakot ako. Ang angkan ninyo ay hindi karaniwang tao. Ang iyong lolo, si Pilo, ay dating tagapagtanggol ng baryo laban sa mga aswang. Ngunit ang iyong lolo ay hindi lamang basta-basta tao. May lahi siyang engkanto. Halos hindi makapaniwala si Andoy. Ang kanyang lolo na siyang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa anting-anting ay may lahi ng mga nilalang na kalahating tao at kalahating makapangyarihang nilalang ng kalikasan. Dahil dito, Andoy, ikaw ay may kakaibang lakas. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ka sinusundan ng kadiliman. Ang mga aswang ay takot sa iyong lahi, ngunit nais din nilang kunin ang kapangyarihan mo. Samantalang inalam ni Andoy ang kanyang pinagmulan, nagbalik ang mga natirang miyembro ng angkan ni Don Locio. Sa pangunguna ni Victoria, ang anak ni Don Locio, na mas masama at mas tusok, sinimulan nilang muli ang kanilang layunin, ang gawing kuta ng kadiliman ng San Isidro. Si Victoria ay hindi tulad ng kanyang ama. Maliban sa lakas, mayroon siyang kakayahang magbago ng anyo at magtanim ng takot sa isip ng kanyang mga kalaban. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andoy ang hirap ng pakikibaka. Hindi mo kami matatalo, Andoy. Ang dugo ng mga engkanto na nananalaytay sa iyo ay hindi sapat upang talunin ang galit ng aming angkan, sabi ni Victoria. Naganda si Andoy sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa tulong ni Mang Kaloy at ng mga natitirang matatapang na taga-baryo, nagbuo sila ng plano upang tuluyang wakasan ang kasamaan ng kanilang lugar. Naganap ang pinakamatindi at pinakamadugong laban sa gitna ng kagubatan, kung saan muling ginamit ni Victoria ang natitirang lakas ng balete upang palakasin ang kanilang angkan. Si Andoy, gamit ang mutya ng nyog at mga bagong orasyon mula sa kanyang lolo, ay hinarap si Victoria sa isang sagupaan na tumagal hanggang magbukang liwayway. Sa huli, nagawa ni Andoy na ilabas ang kanyang tunay na lakas, isang liwanag na nagmula sa kanyang lahi ng engkanto. Ang liwanag na ito ang tuluyang pumuksa kay Victoria at sa lahat ng kanyang kampon. Matapos ang laban, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang baryo ng San Isidro. Bagamat alam nilang hindi tuluyang mawawala ang kadiliman, nariyan si Andoy, ang antingirong tindiro ng isda, upang bantayan sila. Sa bawat paglakad ni Andoy sa baryo, dala ang kanyang kariton ng isda. Nararamdaman ng mga tao ang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, alam nilang ang tindiro ng isda ang kanilang unang linya ng depensa laban sa kasamaan. Ngunit sa dilim ng kagubatan, nararamdaman ni Andoy ang malamig na hangin na tila paalala, ang laban ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang buwan mula sa pagkatalo ng angkan ni Don Locio at ni Victoria, muling bumalik sa normal ang baryo ng San Isidro. Ngunit si Andoy, bagamat nagpatuloy sa kanyang paglalako ng isda, ay nananatiling hindi mapalagay. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ng matandang babae tungkol sa kanyang pinagmulan. Pati na rin ang kakaibang lakas na lumabas sa kanya noong huling laban. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan upang mangisda, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Tumigil siya sa tabi ng isang matandang baliti na tila nabuhay muli. Ang mga ugat nito ay gumagapang sa lupa at mula rito ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Andoy, alam mo ba kung sino ka talaga? Tawag nito. Ang boses ng matanda ay malalim at puno ng otoridad. Alam ko. Ako ang tagapagtanggol ng baryong ito laban sa mga nilalang ng dilim, sagot ni Andoy
bagamat halatang nagdadalawang isip. Ngumiti ang matanda, ngunit may halong lungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi ka lamang tagapagtanggol. Isa kang nilalang ng liwanag na nilikha upang maging balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ngunit ang liwanag mo ay nagmumula rin sa kadiliman. Naguluhan si Andoy. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako bahagi ng kadiliman? Ikaw ay bunga ng pakikibaka sa pagitan ng dalawang persa, sabi ng matanda. Ang dugo ng isang engkanto at ng isang nilalang ng dilim ay nananalaytay sa iyo. Ang iyong lakas ay parehong pagpapala at sumpa. Samantala, sa malayong kabundukan ng Negros, isang bagong persa ng kasamaan ang unti-unting nagtitipon. Ang mga natirang miyembro ng angkan ni Don Locio ay nagtungo sa isang dating lugar ng ritual kung saan naghihintay ang isang mas makapangyarihang nilalang, si Haring Kamatayan. Isang matandang halimaw na nagpapakain sa takot at galit ng tao. Ang pagkatalo ng angkan ni Locio ay hindi ang katapusan ng ating layunin, ani Haring Kamatayan sa kanyang mga kampon. May isa pang mas malaking misyon, ang pawiin si Andoy at gawing isa sa atin. Sa baryo ng San Isidro, naramdaman ni Andoy ang bigat ng hangin. Sa gabi habang siya ay natutulog, muling nanaginip siya ng isang eksena kung saan napapalibutan siya ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna nila, naroon si Haring Kamatayan, nakangiti at naghihintay sa kanya. Halika Andoy, hindi mo maitatanggi ang iyong pagkakalinlan. Dugo ko ang nananalaytay sa iyo, sabi nito. Pagkagising ni Andoy, agad niyang kinausap si Mang Kaloy. Mang Kaloy, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ang koneksyon ko kay Haring Kamatayan? Nagulat si Mang Kaloy sa tanong ni Andoy, ngunit alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanan. Andoy, bago pa man magkaangka ng De Los Santos, si Haring Kamatayan ang pinakapinuno ng mga nilalang ng dilim. Ang iyong ama, siya ay isang sundalong tumalikod sa kanya. Sa kanyang pagtakas, sumama siya sa isang engkantada, ang iyong ina. Kung ganon, ang dugo ng Haring Kamatayan ay nasa akin, tanong ni Andoy, hindi mapakaniwala. Oo, dahil dito, ikaw rin ang susi upang tuluyang mawasak ang kanyang paghahari, sagot ni Mang Kaloy. Ngunit kailangan mong hanapin ang kanyang kuta sa Negros at tapusin ang lahat bago pa siya makarating dito. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Andoy na maglakbay, bitbit ang kanyang mga anting-anting at gulok at mutya. Sinimulan niya ang paglalakbay patungo sa kabundukan ng Negros kung saan naghihintay ang pinakamatindi niyang kalaban. Habang nasa gitna ng kanyang paglalakbay, nakilala ni Andoy ang isang mahiwagang babae sa tabing ilog. Siya ay nagpapakilalang si Amihan, isang engkantadang kilala ng kanyang ina. Andoy, matagal na kitang hinihintay. Ako ang gabay na iniwan ng iyong ina upang tulungan ka sa misyon mong ito, sabi ni Amihan. Sa tulong ni Amihan, natutunan ni Andoy ang mas mataas na anyo ng orasyon at paghawak ng kanyang lakas. Nalaman niyang kaya niyang kontrolin ang liwanag na nasa loob niya, ngunit kailangan niya ring tanggapin ang bahaging nasa kadiliman. Ang pagtanggi sa kalahati ng iyong pagkatao ay magpapahina sa iyo. Ang balanse ang susi upang talunin si Haring Kamatayan, paalala ni Amihan. Nang marating ni Andoy ang kuta ni Haring Kamatayan, naramdaman niya ang matinding bigat ng lugar. Ang bawat hakbang ay tila hinihigop ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang determinasyon ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Sa gitna ng kuta, hinarap niya si Haring Kamatayan. Nagbalik ka Andoy. Ang dugo natin ay dapat magkasama. Bakit mo ako nilalabanan? Sabi ng hari na nakangiti.
Hindi kita kinikilala. Ang kadiliman mo ay wala ng lugar sa mundong ito. Sagot ni Andoy, hawak ang kanyang gulok. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng dalawa. Ginamit ni Haring Kamatayan ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang subukang sirain si Andoy. Ngunit sa huli, ginamit ni Andoy ang lakas ng kanyang liwanag at kadiliman upang talunin ang hari. Sa pagkatalo ni Haring Kamatayan, tuluyang nanumbalik ang kapayapaan sa baryo ng San Isidro. Si Andoy, bagamat alam na ang kanyang pinagmulan, ay nanatiling tapat sa kanyang layunin, ang protektahan ng kanyang mga kababayan. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang balanse ng liwanag at dilim, patunay na kahit anong persa ang bumangga sa kanya, mananatili siyang bantay ng baryo, ang antingirong tindiro ng isda. Wakas. Sa baryo ng San Nicolas, kilala si Mang Kaloy bilang isang tindiro ng balot na madalas naglalako sa kalaliman ng gabi. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, isa siyang albularyo, isang albularyong tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Sa bawat supot ng balot na kanyang dala, nakatago ang mga misteryosong panlaban sa mga aswang, mangkukulam at iba pang halimaw na gumagala sa paligid ng baryo. Ang kanyang buhay ay tahimik, ngunit puno ng lihim. Sa tuwing may nawawala o nagkakasakit ng kakaiba, si Mang Kaloy ang tinatawag ng mga tao. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo at masayahing disposisyon, may mabigat siyang misyon, ang tapusin ang lahi ng mga aswang na matagal nang nagpapahirap sa kanilang bayan. Sa isang gabing madilim at tahimik, ang lahat ay magbabago. Sa pagtahak ni Mang Kaloy sa kanyang karaniwang ruta, mag-uumpisa ang isang digmaan na magpapakita ng tunay niyang tapang, talino at koneksyon sa kababalaghan. Sa kabila ng katahimikan ng baryo, alam ni Mang Kaloy na may kakaibang gumagala sa paligid. Hindi basta-basta ang lamig ng hangin at ang tilaok ng mga manok ay biglaang natigil. Habang bitbit na ang kanyang mga supot ng balot, may narinig siyang mahihinang yapak sa likod ng isang punong mangga. Mang Kaloy, masarap pa ang balot mo ngayong gabi? Tanong ng isang boses na tila humihingal. Lumabas sa anino ang isang lalaki. Maputla ang muka at may masinsing tingin. Kilala niya ito bilang si Dando, isang bagong salta sa baryo. Masarap pa sa buhay, iho, tugon ni Mang Kaloy, ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa kakaibang anyo ng lalaki. Napansin niyang lumalaki ang anino nito sa ililiwanag ng buwan at tila hindi sumusunod sa natural na anyo ng kanyang katawan. Naramdaman ni Mang Kaloy ang kilabot. Hindi na siya baguhan sa mga ganitong pagkakataon. Mabilis niyang binuksan ang kanyang supot at kumuha ng isang itlog na balot na nilagyan niya ng dasal at halamang gamot noong umaga. Anong ginagawa mo sa oras na ganito, Dando? Tanong niya habang unti-unting binabasbasa ng itlog gamit ang kanyang daliri. Hinahanap ko ang hapunan ko, Mang Kaloy, sagot ni Dando habang unti-unting humahaba ang kanyang mga ngipin. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Mang Kaloy ang itlog kay Dando. Umutok ito sa dibdib ng lalaki na agad nagliyab at sumigaw ng nakakabinging tinig. Ah! Ano to? Sigaw ng nilalang na ngayon ay naging malinaw na hindi isang tao. Ikaw pala ang aswang na sumasalanta sa baryo. Hindi ka na makakaligtas, sabi ni Mang Kaloy. Habang naglalakad pa uwi, bumalik sa alaala ni Mang Kaloy ang kanyang nakaraan. Bata pa lamang siya nang matuklasan niya ang kanyang kakayahang makita ang mga nilalang ng dilim. Ang kanyang lolo, isang tanyag na albularyo, ang nagturo sa kanya ng mga dasal, orasyon at tamang paggamit ng mga halamang gamot. Noong mga panahon na iyon, maraming mga aswang at mangkukulam ang nagpapanggap bilang ordinaryong tao sa baryo.
Isa sa mga pinakamalalaking trahedya ang kanilang pamilya, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kamay ng isang pangkat ng mga aswang. Mula noon, pinangako ni Mang Kaloy na ipagpapatuloy ang laban na sinimulan ng kanyang lolo. Ang balot ay hindi lang pagkain, sabi ng kanyang lolo noon. Isa itong armas laban sa kasamaan. Tinuruan siya kung paano gamitin ang itlog ng itik bilang sisidlan ng panlaban sa mga nilalang ng dilim. Sa tamang dasal at sangkap, nagiging mabisang bala ito na kayang magpalayas o pumatay ng mga halimaw. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili ni Mang Kaloy na itago ang kanyang pagkatao. Ayaw niyang magdulot ng takot sa baryo, kaya nagkunwari siyang simpleng tindero ng balot. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na niya kayang umiwas sa kanyang tungkulin. Kinabukasan, nagising ang baryo sa balita ng isang nasunog na katawan sa gitna ng kalsada. Walang nakakakilala kung sino ang lalaki, ngunit alam ni Mang Kaloy na ito ang aswang na nakaengkwentro niya. Mang Kaloy, ay nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ng kapitan ng baryo, si Kapitan Rigor. Kapitan, kailangan nating mag-ingat. Hindi ito ang huling pag-atake, sagot ni Mang Kaloy. Sa isang lihim na pulong kasama ang mga matatandang leader ng baryo, ibinunyag ni Mang Kaloy ang kanyang lihim. May angkan ng mga aswang na nagtatago dito sa baryo. Hindi sila titigil hanggang makuha nila ang gusto nila. Ano ang gusto nila? Tanong ng isa sa mga matanda. Ang dugo ng mga tao at ang kapangyarihan ng baryong ito. Pero hindi natin sila hahayaan, sagot ni Mang Kaloy. Nagsimula silang magplano ng depensa para sa baryo. Gumawa si Mang Kaloy ng maraming bala gamit ang itlog ng itik at pinagpala ang tubig sa balon upang gawing holy water. Ang bawat bahay ay nilagyan ng mga anting-anting at halamang panlaban sa aswang. Sa gabi, habang umiikot si Mang Kaloy para magbantay, napansin niya ang kakaibang kilos ng ilang residente. Ang ilan sa kanila ay parang nag-aalangan sa kanyang presensya. May mga taksil dito. Hindi lahat ng tao dito ay kaibigan, bulong niya sa sarili. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ni Mang Kaloy ang bigat ng misteryosong bumabalot sa baryo. Hindi na ito tulad ng dati. Tila may gumagalaw sa dilim na mas mahirap tukuyin. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya si Aling Merle, ang tindera ng kakanin sa palengke, na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Tahimik itong nakatingin sa kagubatan. Animoy inaabangan ang isang bagay. Aling Merle, bakit pa kayo nandyan? Delikado na po ang oras ngayon, tanong ni Mang Kaloy. Ngunit hindi ito sumagot. Nang lapitan niya, napansin niyang malamig ang katawan nito at ang mga mata ay mistulang walang buhay. Biglang umihip ang malakas na hangin at sa gilid ng mata ni Mang Kaloy ay may nakita siyang anino na mabilis na gumalaw patungo sa likod ng bahay. Mabilis siyang bumunot ng basyong balot na puno ng dasal at itinapon sa direksyon ng anino. Sumabog ito ng may liwanag at narinig niya ang nakakapanindig balahibong sigaw ng isang nilalang. Lumabas ka! Hindi mo ako madadaan sa pananakot, sigaw ni Mang Kaloy, ngunit wala siyang nakitang gumalaw. Nang bumalik siya sa harap ng bahay, si Aling Merle ay wala na roon. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Mang Kaloy tungkol kay Aling Merle. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, huli nilang nakita ito noong araw ng pista. 3 buwan na ang nakakalipas. Sinasabing ito'y biglang nagkasakit at bihira nang lumabas ng bahay. Pero Mang Kaloy, nakita ko siyang naglalakad kagabi, sabi ng isa sa mga residente. Parang iba ang itsura niya. Masyado siyang maputla. Ang nalaman niya ay nagbigay ng matinding kilabot. Alam ni Mang Kaloy na si Aling Merle ay maaaring na biktima ng mga aswang
Umasmasahol pa, naging isa sa kanila. Nagdesisyon siyang magtungo sa bahay nito upang magsiyasat. Sa loob ng bahay, natagpuan niya ang mga bakas ng kakaibang ritual. May mga simbolo sa sahig na gawa sa dugo, at sa isang sulok ay may tuyong dahon at balahibo ng ibon. Isang mangkukulam, bulong ni Mang Kaloy. Ginagamit niya ang mga ritual na ito upang tawagin ang mga nilalang ng dilim. Sa kanyang pagsusuri, nakakita siya ng isang itim na kahon na may laman na mga papel at piraso ng buhok. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang kubo upang pag-aralan. Habang sinusuri ang mga bagay mula sa bahay ni Aling Merle, natuklasan ni Mang Kaloy ang isang liham na nakasulat sa kakaibang wika. Agad niyang kinuha ang lumang aklat na iniwan ng kanyang lolo upang isalin ito. Nang maintindihan ang nilalaman, na lamang bahagi ito ng plano ng isang angkan ng mga aswang at mangkukulam na muling buhayin ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagsanib sa baryo ng San Nicolas. Ang baryong ito, ang sentro ng kanilang plano. May isa silang leader at kailangang matukoy kung sino, wika ni Mang Kaloy. Gamit ang natuklasan, naganda si Mang Kaloy para sa isang malaking sagupaan. Tinipon niya ang mga tao sa baryo at ipinaliwanag ang sitwasyon. Huwag kayong matakot. Hindi tayo basta-basta papayag na agawin nila ang ating bayan. Ngunit kailangan kong malaman kung sino sa inyo nagtatago ng ilihim. Ang mga aswang ay hindi basta-basta nagpapakita. Kaya mag-ingat kayo sa mga kilos ng bawat isa, sabi niya sa mga residente. Nagpasya ang ilan na sumama sa kanya sa pagbabantay tuwing gabi, habang ang iba naman ay nananatili sa bahay na may daladalang mga anting-anting at bote ng holy water. Isang gabi, habang naglalakad sa masukal na bahagi ng baryo, narinig ni Mang Kaloy ang mahihinang pag-uusap mula sa isang kubo malapit sa gubat. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa siwang ng dingding. Sa loob ay nakita niya sina Kapitan Rigor at Aling Merle na nag-uusap. Siguraduhin mong walang makakaalam, Rigor, sabi ni Aling Merle, na ngayon ay tila ibang-iba ang anyo. Ang kanyang muka ay payat na payat at ang kanyang mga mata ay kulay dilaw. Hindi magtatagal, magiging atin ang baryo, sagot ni Kapitan Rigor. Halos malaglag ang mga dala ni Mang Kaloy sa kanyang natuklasan. Ang leader ng baryo na siyang dapat nangunguna sa kanilang depensa ay isa palang kasabwat ng mga halimaw. Hindi makapaniwala si Mang Kaloy sa kanyang nasaksihan. Ang mismong kapitan ng baryo na itinuturing nilang pinuno ay kasabwat ng mga halimaw. Tahimik niyang iniwan ang kubo upang hindi mahalata ang kanyang presensya. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo upang magplano. Kung sa Kapitan Rigor ang may pakana nito, paano ko ipapaliwanag sa mga tao ang hindi sila magdududa? At paano ko siya mauhuli ng hindi nakakaligtas ang iba niyang kasagwat? Bulong niya sa sarili. Inabot ng madaling araw si Mang Kaloy sa pag-iisip ng estratehiya. Alam niyang kailangang maunahan niya ang mga nilalang ng dilim bago sila makapagsagawa ng kanilang plano. Kinabukasan, nagpatuloy si Mang Kaloy sa kanyang pangkaraniwang gawain bilang tindero ng balot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang oras na para kumilos habang naglalako ng balot. Lihim siyang nag-iikot upang maghanap ng ebidensya na maaaring magturo sa iba pang kasabwat ni Kapitan Rigor. Sa kanyang pag-iikot, napansin niyang mas kakaunti ang mga tao sa baryo kaysa dati. Nang tanungin niya ang ilan, sinabi nilang may mga pamilya na nagdidesisyong lisanin ang lugar dahil sa takot sa misteryosong mga pangyayari. Takot na sila, at ito ang gusto ng mga halimaw, ang mawala ang samahan ng mga tao, bulong ni Mang Kaloy sa kanyang sarili. Sa isang sulok ng palengke,
Nakita niya si Aling Merle na nakikipag-usap sa tatlong lalaki. Hindi nila napansin si Mang Kaloy na nagtatago sa likod ng tindahan. Siguraduhin mong magdadala ka ng maraming tao sa pista sa susunod na linggo. Narinig niyang sabi ni Aling Merle. Doon natin sisimulan ang ritual. Ritual? Alam ni Mang Kaloy na ito ang hinihintay niyang pagkakataon. Kailangan niyang malaman kung ano ang balak ng mga ito at pigilan bago pa man mangyari. Bilang paghahanda, muling pinalikan ni Mang Kaloy ang mga orasyon at lihim na kaalaman ng kanyang lolo. Sa isang lumang aklat na iniwan nito, natuklasan niya ang pinto ng itim na alitaptap, isang nilalang na itinuturing tagapagbantay ng mga aswang. Ayon sa alamat, kapag lumitaw ang itim na alitaptap sa isang lugar, nangangahulugan itong malapit ng maganap ang isang madilim na ritual. Ngunit ang nilalang na ito ay may kahinaan, isang espesyal na dasal na kailangang bigkasin kasabay ng pagbasbas sa isang balot na may pinaghalong dugo ng tandang at tinadtad na dahon ng aspin. Agad siyang naghanda ng mga materyales para sa ritual. Kinuha niya ang isang itik na alaga niya at sinimulan ang paghahanda sa ilalim ng buwan. Ang bawat takbang ng ritual ay sinamahan niya ng taimtim na dasal dahil alam niyang magiging mas mahirap ang laban sa mga oras na darating. Dumating ang araw ng pista. Sa liwanag ng araw, ang baryo ay tila puno ng saya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may kaba. Ang mga residente, sa kabila ng takot, ay sumunod sa imbitasyon ng kapitan at ng mga lider ng baryo. Sa gitna ng pista, napansin ni Mang Kaloy ang kakaibang dekorasyon sa entablado. Sa halip ng mga karaniwang palamuti, may mga simbolo ng kababalaghan na tila nakaukit sa mga dingding. Ang kapitan ay nasa harap, abala sa pagbibigay ng talumpati. Mga kababayan, magkaisa tayo sa pagsalubong sa masaganang hinaharap ng ating baryo. Sigaw ni Kapitan Rigor habang pumapalakpak ang karamihan. Ngunit sa ilalim ng entablado, nakita ni Mang Kaloy ang mga anino ng mga nilalang na tila naghihintay ng sinyalis. Bigla ang humangin ng malakas at ang mga ilaw sa baryo ay nagkislapan. Ito na ang simula, bulong ni Mang Kaloy. Habang nagpapanggap na isa lamang sa mga tao, dahan-daang inihanda ni Mang Kaloy ang kanyang mga bala ng balot at holy water. Nang magsimula ang gabing sayawan, naganap ang inaasahan niya. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng ilaw at ang isang napakalakas na sigaw na gumimbal sa lahat. Sa gitna ng entablado, ay biglang lumitaw ang isang itim na alitaptap kasabay ng pagbagsak ni Kapitan Rigor. Ngayon ang inyong pag-aalay, sigaw ni Aling Merle na biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang mga kuko ay humaba at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Ngayon din ang iyong pagkatalo, sigaw ni Mang Kaloy habang itinapon ang isang bala ng balot sa direksyon ni Aling Merle. Tumama ito sa kanyang dibdib at agad itong napasigaw sa sakit. Ah! Sigaw ni Aling Merle habang nagliyab ang kanyang katawan. Ang mga kasamahan niyang nilalang ng dilim ay nagpakita rin ng kanilang tunay na anyo. Ngunit mabilis silang hinarap ni Mang Kaloy gamit ang kanyang mga armas. Muling bumalik ang tiwala ng mga tao kay Mang Kaloy matapos nilang makita ang kanyang tapang. Sa tulong ng mga residente, nagawa nilang itaboy ang mga natitirang aswang palabas ng baryo. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang digmaan. Kapitan Rigor, ngayon, ikaw naman ang magbabayad, wika ni Mang Kaloy habang hawak ang laslas na balikat ng kapitan. Nakaluhod si Kapitan Rigor sa gitna ng plaza. Nakapalibot sa kanya ang mga galit na residente. Halata ang takot sa kanyang muka, ngunit pilit niya itong itinatago. Mga kababayan,
Mali ito. Hindi ako kasabwat ng mga aswang. Sigaw niya. Ngunit alam ng lahat ang katotohanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling humarap si Mang Kaloy. Huwag ka nang magpalusot, Rigor. Sabi ni Mang Kaloy habang hawak ang isang sagradong anting-anting. Kanina ko pa nararamdaman ang masamang aura sa iyo. Bago ka pa dumating sa baryo, dala mo na ang sumpa. Hinugot ni Mang Kaloy ang itim na kahon na nakuha niya sa bahay ni Aling Merle at ipinaladlad ito sa harap ng lahat. Ito ang patunay. Ang mga simbolo dito ay bahagi ng ritual na sinimulan ninyo para tawagin ang lahat ng mga aswang. Nagpupumigla si Kapitan Rigor, ngunit nang ilapit ni Mang Kaloy ang basbasang balot sa kanyang muka, nagsimulang magbago ang anyo nito. Unti-unting humahaba ang kanyang mga ngipin at ang kanyang balat ay tila ng itim. Ang kasamaan ay laging nabubunyag sa dilim, wika ni Mang Kaloy sa isang mabilis na galaw. Binasbasan niya si Kapitan Rigor ng sagradong tubig. Sumigaw si Rigor habang pumapaso ang kanyang balat. Hindi pa tapos ito, Kaloy. Babalik kami. Ang angkang ko'y hindi mawawala. Sa huling sigaw ni Rigor, sumambulat ang isang malakas na hangin nang maglaho ang ulap ng alikabok. Wala nang bakas ng katawan ni Kapitan Rigor. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente. Sa tulong ni Mang Kaloy, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Nicolas. Tinulungan niya ang mga residente na linisin ang mga natitirang bakas ng ritual sa baryo. Ang bawat bahay ay binasbasan at ang balon ay muling ginawang sagrado. Mang Kaloy, paano mo nagawang labanan ng mga nilalang ng dilim? Tanong ng isang bata habang naglalako siya ng balot. Hindi lang dasal at tapang, iho. Kailangan ng tiwala sa sarili at sa kabutihan ng mga tao. Tandaan mo, ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay kapag nagkakaisa ang lahat. Naging bantayog si Mang Kaloy ng katapangan at kabutihan sa baryo. Hindi man siya naging mayaman sa material na bagay, ang respeto at pagmamahal ng kanyang mga kababayan ang nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng baryo. Sa kabila ng katahimikan, alam ni Mang Kaloy na hindi tuluyang nawala ang banta. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kubo, isang mahiwagang itim na alitaptap ang lumipad sa harap niya. Babalik sila at kailangan masanda ako sa susunod, bulong ni Mang Kaloy sa sarili. Muli niyang kinuha ang kanyang aklat ng mga orasyon at nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanyang kaalaman. Alam niyang habang mayroong kasamaan, ang kanyang laban ay hindi magtatapos. Mula noon, naging kilala si Mang Kaloy hindi lamang bilang tindero ng balot, kundi bilang albularyo ng baryo. Ang bawat balot na kanyang inilalako ay hindi lamang pagkain kundi simbolo ng kanyang laban para sa kabutihan. At sa tuwing nararamdaman ng mga residente ang malamig na hangin sa gabi, alam nilang naroon si Mang Kaloy, nagbabantay laban sa mga nilalang ng dilim. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mawala si Kapitan Rigor at ang mga kasabwat niyang nilalang. Nanumbalik ang payapang pamumuhay sa baryo ng San Nicolas. Ngunit hindi maalis sa isipan ni Mang Kaloy ang huling babala ng itim na alitaptap. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi matapos ang kanyang pangkaraniwang pagbibinta ng balot, napansin niya ang aninong tila sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit nang maramdaman niya ang malamig na hangin na sumabay dito, huminto siya at tumingin sa likod. Kung sino ka man, magpakita ka na, sigaw ni Mang Kaloy habang hinugot ang isang bote ng holy water mula sa kanyang bulsa. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa dilim. Nakabarot saya at may dalang baston. Huwag kang mag-alala, Kaloy. Hindi ako kalaban, wika nito. Anong kailangan mo? Tanong niya. Hindi pa rin ibinababa ang kanyang depensa.
Ako si Tatay Sagani, isang albularyo mula sa kabilang baryo. Napansin kong binabantayan ka ng dilim, kaya ako'y narito upang magbigay ng babala. Naglakad palapit si Tatay Sagani at inilabas ang isang lumang mapa. Ang mga aswang na iyong natalo ay bahagi lamang ng mas malaking pwersa. At ngayon, ang pinuno nila ay darating. Ipinakita ni Tatay Sagani kay Mang Kaloy ang mapa na naglalaman ng mga lokasyon ng iba't ibang baryo sa paligid. Nakaturo sa gitna ng San Nicolas at napapaligiran ito ng mga simbolo ng kababalaghan. Ang baryong ito ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang sementeryo. Maraming namatay dito noong panahon ng mga Kastila. Mga inosinting nilalang na ginamit sa mga ritual ng mga sinaunang mangkukulam. Hanggang ngayon, ang kanilang kaluluwa ay hindi matahimik. Paliwanag ni Tatay Sagani. Nanlumo si Mang Kaloy sa narinig. Kaya pala, tila walang katapusan ang mga banta. Anong kailangan kong gawin upang tuluyang matapos ito? May isa lamang paraan. Kailangan mong pumunta sa pinakagitna ng sementeryo. Hanapin ang lumang cross at sirain ang sumpa gamit ang sagradong apoy. Ngunit mag-iingat ka. Ang lugar na iyon ay binabantayan ng pinakamalalakas na nilalang ng dilim, sabi ni Tatay Sagani. Nagpasya si Mang Kaloy na harapin ang bagong hamon. Sa tulong ni Tatay Sagani, naghanda siya ng mas makapangyarihang mga armas. Mga dasal na nakasulat sa balat ng puno, balot na may espesyal na dasal at isang lampara na naglalaman ng sagradong apoy. Naglakad siya patungo sa lumang sementeryo sa gabi, kung kailan mas malakas ang enerhiya ng sumpa. Habang naglalakad, nararamdaman niyang bigat ng hangin at paggalaw ng mga anino sa kanyang paligid. Kaloy, huwag kang bibitiw sa iyong pananampalataya. Nasa iyong kamay ang kinabukasan ng baryo, sabi ni Tatay Sagani bago sila maghiwalay. Sa loob ng sementeryo, nakita ni Mang Kaloy ang mga tagapagbantay ng sumpa. 3 malalaking nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang una ay isang nilalang na may ulo ng kalabaw. Ang pangalawa ay isang babaeng may pakpak ng paniki. At ang pangatlo ay isang higanting ahas. Agad siyang sinalubong ng mga ito. Ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang mga bala ng balot. Ang unang nilalang ay natamaan sa dibdib at nagliyab. Ang pangalawa ay natumba ng tamaan ng sagradong apoy. Ngunit ang higanting ahas ay nanatiling hindi tinatablan. Ginamit ni Mang Kaloy ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ito. Hinugot niya ang isang espesyal na balot na may ukit ng dasal sa loob. Sa ngalan ng liwanag, maglaho ka! Sigaw niya. Tumama ang balot sa ulo ng ahas at biglang lumiwanag ang paligid. Naglaho ang nilalang at sa wakas natagpuan ni Mang Kaloy ang lumang krus. Sa harap ng lumang krus, sinimulan ni Mang Kaloy ang dasal na itinuro ni Tatay Sagani. Sinindihan niya ang sagradong apoy at binuhusan ang krus ng banal na tubig. Nagsimula itong magliyab at narinig niya ang malalakas na sigaw ng mga kaluluwa. Kaloy, tulungan mo kami! Sigaw ng mga tinig. Humayo kayo sa liwanag, sabi niya habang patuloy na nagdarasal. Sa huling pagbuhos ng banal na tubig, isang malakas na pagsabog ang naganap ng maglawang liwanag. Naramdaman ni Mang Kaloy ang katahimikan. Pagbalik ni Mang Kaloy sa baryo, ramdam niya ang pagbabago. Ang hangin ay tila mas magaan at ang mga tao ay muling nakaramdam ng kapatanagan. Salamat Kaloy, sabi ni Tatay Sagani bago siya umalis. Isa kang tunay na tagapagtanggol ng liwanag. Mula noon, muling naging mapayapa ang baryo ng San Nicolas. Ngunit alam ni Mang Kaloy na ang laban sa dilim ay hindi kailanman tuluyang natatapos. Wakas.